What is up mga kabuko? Isa lang? Hindi, yun. What is up mga kabuko? So meron tayo itong 273 kilometers na L300 under break-in. At ang topic natin ngayon ay usapang break-in. Bago ang lahat, paano ba ito mag-wiper? Pakasupot naman ang spray. Anyway, usapang break-in. Naka-record ba tayo? Yan. So, nakuha ang unit ng mayroon na siyang 130 kilometers sa kanyang odometer. So, meaning to say, na-drive na siya ng kung sino doon sa factory. So, siguro yung ginagalaw nila sa shipping, di ba? Pag-ship ng unit, U-turn tayo, babalik na ako doon sa Limay. Pag-ship ng unit ay minumove nila at pinapandar-pandar na nila, no? So ngayon kung paano nila paandarin, hindi na natin alam yun. Pero one thing for sure, kahit baguhan ang driver sa isang brand new na sasakyan, at I think mga distansyang 100 kilometers, hindi niya masisira yun ng basta-basta, no? That is my pananaw. Ang ganda manakbo nito Anyway, so hindi natin kailangan ipag-alala na nagamit na siya ng 100 kilometers. Wala lang yun. At chinek ko last time, yung kanyang langis ay sobrang linaw pa, no? Sa 260 kilometers. Chinek ko, sobrang linaw, brand new. Kaya ngayon, nag-iisip ako, bakit first 1,000 kilometers ay recommended o ina-advise ng kasa na palitan mo na ang langis o first change oil, first 1,000. Parang sobrang aga niya sa ating makabagong mundo. Nag-improve ng machining, no, ng mga factory, nag-improve ng langis. Pero first 1,000 daw, change oil na. Para sa akin, yun ay maaga, no? Sinasuggest ba nila na babyhin mo muna sa first 1,000 kilometers? Kasi ang aga 1,000 kilometers. Kasi yung ibang sasakyan, halimbawa yung Navara, sa brand new niya, first 10,000 kilometers ang first change oil. Yun yung recommended ng kasa, no? Ngayon, hindi ko pa nababasa yung manual nito kung yun nga talaga. Ako yung nagtataka lamang. So kung yun nga, so ibig sabihin, babyhin mo muna, no? Sa first first 1,000. Pero sa naiintindihan ko, kung soft break-in o hard break-in, in my opinion, it doesn't matter, no? Kasi nag-improve na yung machining ng mga factory. So paglabas ng mga natin, mga items, no, sa factory, makikinis na yung mga yun. Kumbaga pulido yung mga pagkakagawa. Saka dumadaan naman yan sa QC. So ayos din yung assemble niyan, di ba? Napakadalang na magkaroon ka ng lemon sa panahon natin ngayon. Lalo na sa mga well-established businesses, no? Kasi kapag yung mga well-established businesses nagkakaroon sila ng mga manufacturing defects, sa kanila yun downtime sa kanila yun so i-eliminate nila yun, no? Kaya tayo tiwala tayo sa mga branded.
Although pare-pares lang bakal yan, di ba, na pinagsama-sama, tiwala tayo sa mga branded kasi established yung kanilang business. Ngayon, usapang hard break-in or soft break-in, hindi mo na yan kailangan ipag-alala. Basta gamitin mo lang siya kung paano mo siya gagamitin. Ang suggestion lang sa mga ganito, wag ka lang barumbado, no? Yung biglang accelerate, yung para kang nakipagkarera, yung mga nagpa-power shifting, yun. Kasi yun, mga nabibigla yung makina doon sa ganong style ng pagdadrive. Yung biglang apak ng silinyador, no? Sa wrong RPM, hindi ka marunong mag-shift, no, ng gear. Yun hindi mga advisable sa under break-in na sasakyan or kahit hindi pa break-in na sasakyan. Magtatagal ang sasakyan mo o magaganda ang break-in ng sasakyan mo kung gradual yung acceleration mo. So ano yung ibig sabihin ng gradual? Dahan-dahan nag-accelerate, dahan-dahan nagtataas yung RPM, no? Hindi bigla ang apak sa silinyador, ganun. So analogy dyan is, halimbawa, di ba, yung pako, kapag diniin mo yung pako ng martilyo, hindi yun babaon, di ba? Pero pag pinalo mo, baon. So doon namumove yung mga bakal-bakal sa mga biglaang puwersa. Yun ang ibig nating sabihin. Testing handling. Malubak kasi dun eh. Okay naman i-drive. Actually parang may napaka-classic kasi yung design niya eh. Sobrang basic ng lahat, no? Parang meron siyang therapeutic effect. Alam mo yung mga classic na sasakyan, parang masarap kasi sila i-drive. Feeling mo hindi ka nakakulong, ganun. Yun, kasi yung sa ibang sasakyan, yung mga modern na sasakyan ngayon, no? Yung mga design is para kang nakakulong sa loob, no? Napaka-konti nung nakikita mong screen. Ewan ko bakit napunta sila sa ganong sa ganong style, sa ganong trend. Yung sobrang laki ng hood na parang yung hood na lang yung nakikita mo. Pero ito, yung design ng mga ganito, diba, parang sobrang luwag, kitang-kitang mo lahat, para kang may freedom. O yung mga bagong gawang sasakyan, diba, naka-enclose. Ito mga classic na design, para silang kakaibang appeal sa driver. Feeling mong laya-laya mo, napaka-therapeutic ng pakiramdam. Nakaka-enjoy lang yung yung appeal niya. So tapos na ba ako sa may soft braking, hard braking? Na-discuss ko na, di ba? Basta wag mong biglain, gamitin mo lang siya. Proper shifting. Ngayon nga pala sa may paahon. Kapag paahon, magda-downshift ka. Yo, para maganda yung RPM. Maganda yung RPM ng makina, hindi yung parang tumutukod yung pakiramdam. Mararamdaman mo yun kapag mabagal takbo mo tapos nasa high gear ka tapos medyo pasalunga. Hirap, di ba? Hirap umusad at medyo kumakadyot-kadyot. Iyon, hindi maganda mag-stay sa ganun kapag break in, no? Dapat as much as possible smooth lang. Okay lang na paahon basta nasa proper gear, di ba? Pero kung talagang yung Marte, sa patag ka mag-break in para maganda talaga yung lapat. Pero ang style sa break-in, madali lang naman. Proper shifting, varying speed, paiba-iba, lagi ka nag-shift. Hindi ka naka-steady sa isang RPM lang. Para kapag naka-steady raw kasi sa isang RPM, nagfo-float down, yung piston ring sa langis. Pero kapag ka nababago-bago, so nagkakaroon ka ng pagkakataon na mag-mate yung mga bakal-bakal.
makapangyarihang Iron Man. Kaya kanyang pahintuin sa kanyang palad. Anyway, so yun, advice natin sa break-in period, gradual acceleration, varying speeds, at huwag kang masyado mag-alala. Ngayon, i-confirm ko pa sa manual kung 1,000 kilometers ba talaga yung kanyang first change oil. Dito muna kami ni Ebing. Ito si Ebing, so pakita natin sa camera. Yan, hello Ebing. Tuwang-tuwa siya rin sa likod mga bata talaga. Hello, update. So ngayon ko lang ito binuksan. So tama lahat ng aking sinabi kanina. Meron na ako hindi na banggit, no, which is logical sa running in or break-in period, yung paglagay ng mabigat. So wag ka muna maghakot ng mabigat. No, do not exceed loading limits. Exceed naman ang sinabi niya So ibig sabihin pwede mo lang lagyan, di ba? Wag ka lang mag-exceed. Tapos refrain from towing, o wag kang hihila ng mga trailer. So ito yung recommended niya na speed limits. Fifth gear 85 lang daw ang max. Whatever, naisagad ko na to sa sa mataas na speed. So yun lang, dagdag lang.